Hi guys, good morning. Welcome back to my channel. At today is July 26, Friday. Sobrang nakakatamad sa lumabas. Kasi kung sa Pilipinas ay bumabaha dahil sa bagyo, dito naman grabe ang usok dahil sa sunog. Actually, nandito sa Alberta ang mga sunog-sunog ngayon eh. So, hindi rin talaga kami pwedeng gumala. Mas better na lang na magstay kami dito sa bahay. Sa nakakatamad sa labas, maulan, mahangin, alam mo yung gloomy na parang nakakalungkot ang paligid. Kagabi, dahil nasa second floor ang kwarto namin, mararamdaman mo talaga yung hampas ng hangin sa mga sa bahay. Tumutunog yung hangin dahil ang lakas ng hangin. Nakakatakot kasi parang feeling mo magkaka-tornado or something. Kasi hindi pa naman ako nakakaranas ng tornado dito sa Alberta. Dito sa amin, hindi pa ako nakakaranas. Kaya ayokong maranasan, no? Ayoko naman dumating sa point na matrauma kami dahil sa tornado. Pero ano lang talaga siya, malakas lang talaga yung hangin. At ngayon ay gusto ko lang munang i-shoutout si Sense.count. Thank you so much sa mga comment mo. Nakaka-touch yung mga comment mo. Tsaka kay 84118. Maraming salamat. Shoutout kay Mercy Ferraris. Bago daw siyang subscriber na galing siyang taga Palawan siya. Thank you so much kabayan. Tsaka si Pamid Diaz mo. Thank you so much. Shout out kay Lourdes Ayuyaw at saka kay Regina Abayon. Maraming salamat sa laging pagsuporta at dun sa mga bagong subscribers. Maraming salamat po. At ayun, gusto ko lang naman i-share ang aming buhay dito sa Canada. Kaya nagagawa ko ng mga video na ganito. So, doon sa nag-comment tungkol doon sa aming sasakyan, sabi niya kasi ay napansin niya na marami kaming sasakyan at tinatanong niya kung magkano ang aming insurance. Sabi niya doon, 2 lang naman kayong driver sa family, bakit ang dami niyong sasakyan? Ganun yung tanong niya. So, gusto kong sagutin. Tama po, 4 po yung sasakyan namin. Kaya nandito ako ngayon sa garahe kasi gusto kong ipakita sa inyo. So, ito yung aming family car. Talaga itong ginagamit namin pagkasama si Ashton kasi nami-maintain namin yung linis sa loob. At ito ay nakuha namin noong 2014 nung bagong labas si Miles. At nabayaran namin siya 3 years ago pa. Fully paid na siya. Luma na siya, pero okay pa naman. Dahil hindi naman siya lagi nagagamit, ang kanyang kilometers actually ay nasa 70,000 kilometers pa lang. Kaya, tutuisin baby pa siya. Tapos ngayon, itong blue na to, sa mga nakakapanood, ay ito yung sasakyan ni Miles. Sa wheelchair van siya. Nabili namin siya noong 4 years old siya noon eh. So, 2018 namin siya nabili. Used din siya. Pero okay pa naman. Wala siyang trouble kasi lagi namin na-maintain yun. Kanyang mga pag-maintenance ng kanyang mga oil, ganyan. Tapos yun, yung truck na yan, ay daily car naman ni June. Ginagamit niya yan sa araw-araw sa pagtatrabaho. Nandyan yung mga crude oil, mga gas, kung ano-anong mga liquid. Kaya hindi talaga siya namin pinapasakay dyan si Ashton kasi maamoy mo yung parang mga liquid na kung ano-ano. Tapos ginagamit din namin siya pag naghahakot na mabibigat. Pang runner namin siya. Daily runner car namin siya. Pamamalengke, ganon. Kung kami lang ni June, yan din ginagamit namin. Lalo na pag nag-snow, ganon. At yung puti na bago namin binili na isa siyang wheelchair van din, full-size van siya, yung nasa labas, papakita ko sa inyo mamaya, ay yun ang mas updated na sasakyan ng binili namin last couple months lang, para in case na mag-breakdown to at magkaroon ng trouble, meron kaming sasakyan na gagamitin
para kay Miles, just in case magkaroon ng problema or emergency at nasira ito. Minsan, syempre, hindi natin masasabi dahil nga ang winter dito grabe. Napaka-harsh ng weather dito kapag winter. So, dahil old na siya, medyo ano rin kami, hindi kami nagtitiwala basta-basta. Pero at least meron kaming option na pag hindi gumana to, meron kaming isang sasakyan na wheelchair van pa para kay Miles. Tsaka yun, medyo malaki kapag gagala kami, ay okay siyang gamitin na medyo maluwag kami kasama si Ashton tsaka si Lola namin. At ayun guys, no, sagutin natin yung kanyang tanong kung magkano yung binabayaran namin na insurance para dito sa apat na sasakyan namin. Si Jun po ay nagbabayad ng monthly na nasa 756.19 mga ganon. So, sa apat na sasakyan. Kung tutuusin mo, pagpalagay na natin, i-flat natin siya ng $800. So, lumalabas na ang bawat sasakyan namin ay lumalabas na $200 per sasakyan. Kasi mga luma na yung sasakyan namin, mga friend eh. Kaya siguro mas mura, mas mababa yung insurance na binabayaran namin. Ay, hindi ko alam. Tsaka, nag-contribute din na mababa yung sasakyan, nag-contribute din na mababa ang binabayaran namin sa insurance kasi ay nakakuha kami ng magandang deal at package kasama yung aming home insurance, yung dalawa naming bahay, ay ayun, isa lang kinukuha na namin na broker ng mga insurance namin. Kaya nabigyan nila kami ng maayos na deal para sa monthly insurance namin. At saka itong mga sasakyan namin, mga kaibigan, ay although mga luma-luma naman na talaga sila, ay wala na kaming binabayaran na mortgage sa mga sasakyan namin. So, ang iniintindi na lang namin ngayon ay yung kanilang maintenance, yung kanilang every 6 months na change oil, at saka yung kanilang mga filters, mga ganun. After ilang years naman, ilang years pa, matagal na years pa, yung kanilang mga gulong, ganun. Pero matagal naman sa gulong, matagal pa naman yan. Pero ang binabayaran na lang talaga namin ngayon para sa kanila ay yung monthly insurance. Kung tatanungin nyo ako na practical ba yung ganito, hindi ko alam. kasi bawat sasakyan sa amin may purpose eh. Hindi naman pwedeng gamitin ito ni John na daily niya kasi magbibigat yung mga dala-dala niya. Hindi naman ito pwedeng gamitin ni Jun din. Kasi alam mo, may kanya-kanya silang purpose sa buhay namin. Pero, malaking tulong na hindi na kami nagbabayad ng mortgage kasi nga malaki rin talaga yung mga interest ng sasakyan ngayon. At, yung 800 na binabayaran namin, kung tutuusin mo, sa mga beginner dito sa Canada, ay parang lumalabas na 2 sasakyan lang yung ganun na insurance. Sa mga nag-inquire kasi kami, sa iba, medyo mataas. So, sa amin, sa tingin ko ay parang reasonable na sa amin yung 800 or less than 800 na binabayaran namin sa aming mga sasakyan para sa aming insurance. Ako naman ang mahawak ng mga papel ng mga mga insurance kasama ng bahay, pero hindi ko pa na-review kung magkano yung binabayaran namin sa home insurance namin para sa 2 bahay. So next time, itatakal ko din siya kung gusto nyong alamin kung magkano ang aming binabayaran doon. At ayun, yun lang mga kaibigan. At ipapakita ko sa inyo yung sasakyan na puti. Sa mga nakapanood, sa mga old video ko, nandun naman siya. Pero ipapakita ko na din. So, ayan.
Ayun siya mga kaibigan. Ayan, yung sasakyan na yan, na ipapakita ko sa inyo, ayan, ay, ano lang siya dyan, nakatambay lang siya. Hindi kasi, masyado siya kasing matangkad, kaya hindi siya pumasok dito sa loob ng aming garage. So, ayun mga kaibigan, sana ay nagkaroon kayo ng idea kung magkano yung aming binabayaran sa sasakyan. Pero depende kasi yun depende kasi talaga yun kung bago ka bang driver dito sa Canada. Hindi ko alam tong si Mr. Cordapio kung bago ba lang siya dito sa Canada, pupunta pa lang ba siya dito sa Canada, or syempre hindi naman siya magtatanong kung dati na dito na siya. Siguro papunta pa lang siya. Parang ina-assume ko na papunta pa lang siya dito sa Canada. Kaya nagtatanong siya kung magkano yung aming insurance. So, ayun. Ayun guys, no. Lagi kayong mag-iingat kasi napakahirap ng panahon ngayon. Ewan ko ba anong nangyayari. Dito po sa Alberta, sobrang dami ng sunog. At yung mga area ng nasa Jasper ay lumilikas na sila. Yun lang. May pa-news effect tayo ngayon kasi nakaka-worry din talaga. Nakakaawa. Yung mga bahay nila nasunog. Hindi ko alam paanong kiklaim nila sa insurance din yung mga ganong talagang calamities, ang nature calamities, ang mga nagkaroon ng ganong mga accident sa bahay nila na nasunog. Ang hirap tingnan. Ang hirap panoorin sa video ng ganon. So, ayun guys, lagi na tayong mag-iingat. Sa Pilipinas naman ay nakakaawa rin. Kasi nandun pa naman talaga yung mga family namin sa Pilipinas. Kaya nakikita namin yung gaano kahirap yung pinagdadaanan nila. Ayun, patay natin pala yung ilaw. So, ayun guys, thank you so much for always watching my videos. God bless. God bless everyone. Love lots, Glenda. Thank you. Bye.